Breaking news mga kababayan. Naku po, BP Sara sumabog na. Grabe itong kanyang statement. So balita ito sa MDTV channel. Sabi dito ni BP Sara, just make sure na matalo nyo ako or ang mga kaalyado ko sa 2028. Nako, BBM, humanda ka na. Sinong pambato mo? Eto na si BP Sara, nagparamdam na para sa darating na 2028. Nako, sabi dito ni BP Sara, siguraduhin lang nila na matatalo ako or ang kaalyado ko sa 2028. Magawan man nila ng paraan na matanggal ako ngayon or ma-impeach ako, tinitiyak ko na kung sino ang i-endorso ko or naming mga Duterte ay siyang uupo kung nasan sila ngayon. Nagkamali kami ng taong inendorso sa mga Pilipino. Kaya nagkaganito ngayon ang Pilipinas. Ako man o isa sa amin ang maupo sa pagka-presidente sa 2028, pinapangako ko sa sambayan ng Pilipino na lalabas lahat ng baho nitong mga ito. Sisingilin natin silang lahat na hindi magawa ng administrasyon ngayon. Puro imbestiga para kunyari may ginagawa. Ilang buwan na nga hanggang ngayon, ala pa na nakakasuhang politiko. Kaya di na ako magtaka na takot sila sa akin sa 2028 dahil alam nilang tatalunin ko sila. Kaya lahat ng paraan ngayon, ginagawa nila para mawala ako sa landas. At hindi naman sila magtagumpay. Ako man o kahit sino sa amin ang tumakbo, tiyakin ko na mananalo doon pa lang siguro magkakaroon ng hustisya ang taong bayan. Sabi yan ni BP Sara, mga kababayan. Ayan. Yan yung statement ni BP Sara na talagang nakakagimbal. Talagang nakakakilabot itong statement niya na binanatan itong administrasyon ngayon. Yari kayo sa 2028 kung mananalo itong si BP Sara, na alam naman natin na napakalakas hanggang ngayon. Kahit anong paninira, mga kababayan, mahal pa rin ng tao ang mga Duterte. Kahit na napakulong nyo si former President Duterte sa dahig, ang tao hindi nakakalimot yan. Tandaan nyo, mga kababayan, talagang grabe itong banat ni BP Sara Duterte, no? Talagang maniningil sa 2028 sa mga politikong ganid at talagang binaboy ang ating bayang Pilipinas, lalo na yung kaban ng bayan na inubos nila. Talagang yari kayo sa darating na 2028 dito sa sinabi ni BP Sara. Nakakakilabot ito, mga kababayan, di ba? Talagang mapapaano ka mapapawaw ka dito sa sinabi ni BP Sara. Talagang mayroon na siyang mindset sa darating na 2028 na itong ang mga politiko ay gagantihan niyang at ipapakulong niya pag nanalo siya sa 2028. At sinigurado niya, mga kababayan, kung sakali daw siyang ma-impeach, na tinitiyak na niya na yung i-endorso niya ay mauupo, mga kababayan. At hindi naman ako naniniwala na si BP Sara may impeach. Marami pa silang pagdadaanan na mga butas na karayom para mapa-impeach nila ito si BP Sara. Dahil ilang taon na ba, 3 taon na nilang binabanatan, di ba? Hindi man nila magawang ma-impeach. Nag-People's Initiative na, mga kababayan. Tapos nag-file na ng case for impeachment, wala pa rin nangyari hanggang ngayon, mga kababayan, di ba? So kaya hindi ako naniniwala na may impeach to si BP Sara. At naniniwala ako na itong babaeng to, itong si BP Sara, ang
magpapatuloy ng nasimulan ni former President Duterte. At talagang ito talaga ang magtutuloy sa legacy ng kanyang tatay. So basahin natin ang mga comment mga kababayan. Sabi dito, the future hope of the Philippines, the next president 2026. Gusto mo na bang matanggal si BBM 2028 pa? Ayan, Sara Duterte. Sabi, Ma'am, Lenny is more accomplished lawyer who did services to the people long before entering the political arena was a member of the Congress. She is efficient. No, may nakapasok nakakamping dito. Ayan, 32 million. Go, 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 BP Sara. Mahibawan rana sa 2028 basta kay Duterte me. Ayan, alam naman natin mga kababayan, ang Mindanao solid Duterte, pati itong Bisaya mga kababayan, solid Duterte din yan. Dito sa Luzon, karamihan tahimik lang, pero Duterte din mga kababayan. Dito sa Luzon, talagang nakakaabang itong mangyayari sa 2028, itong election mga kababayan. So, ngayon naman mga kababayan, pag-usapan natin tong presidente na na-impeach sa Madagascar at militar ang namumuno, pansamantalang namumuno ngayon sa Madagascar. So, panoorin natin. Sa Madagascar matapos kumpirmahin ng Naganap po ang isang kudeta sa Madagascar matapos kumpirmahin ng isang army commander na nasa kontrol na ng militar ang kapangyarihan sa bansa. Ito ay kasunod ng impeachment at pagtakas si Pangulong Andry Rajoelina kasabay ng eroplano ng militar ng France matapos mabigong makontrol ang mga demonstrador. Mesdames et messieurs, depuis son élection à la présidence de la République de Madagascar, M. Andry Rajoelina a multiplié les actes de nature à compromettre la dignité et la neutralité attachées à la fonction présidentielle. Plusieurs faits démontrent un cumul d'activités incompatibles avec ses hautes fonctions, ainsi qu'un usage personnel à son influence publique à des fins privées ou partisanes. Nagdiwang sa kalsada ng Antananarivo ang libo-libong mga mamamayan bilang hudyat ng pribagong yugto sa pamumuno sa isla. Ayon kay Commander Randriarina, isang konsehong binubuo ng militar ang namumuno sa bansa ng hanggang 2 taon kasama ang isang transitional government bago magsagawa ng halalan. On a pris la décision parce que j'ai expliqué ça plusieurs fois, parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar, il n'y a pas de président, il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas. Grabe nang nangyayari ngayon mga kababayan, no? Hindi lang sa Madagascar, no? Maraming mga bansa yung talagang nagkokodita, nagsasagawa din ng mga ganitong pangyayari, yung mga tinatanggal yung mga presidente sa Nepal, sa Indonesia, parang halos lahat ng mga corrupt na bansa, no? Parang nagigising na rin sila sa katotohanan mga kababayan, na hindi habang buhay na mauupo talaga yung mga politikong ganid, no? Talagang sasabog din talaga yung mga puso ng mga tao sa kanilang mga iba't ibang bansa mga kababayan. Grabe itong nangyayari ngayon. So, mangyayari din kaya ito sa Pilipinas mga kababayan. Dahil karamihan kasi sa atin, no, puro keyboard warriors. Pero siguro dadating din yung panahon, no, na sa sobrang kakurapan na talaga na nangyayari, baka makaisip na rin dito ang tao sa Pilipinas na ganito ang mangyayari mga kababayan. So ito ay pahayag ko lamang, pero hindi pa natin sigurado na mangyayari ito. Dahil nga sa nangyayari ngayon, yung karamihan sa mga kababayan natin mahilig lang sa comment section, pero hindi naman sila sumasama sa labas. Talagang inihahayag lang nila sa social media yung mga nararamdaman nila, yung sakit na nararamdaman nila about dito sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Pas du
gouvernement, il n'y a rien qui marche. Donc, on doit prendre la responsabilité, en fait, c'est ça. Sinuspindi Diba? Talagang pinatalsik nila mga kababayan yung presidente. Talagang na-impeach eh. Diba? Grabe, nakakagulat to. rin ng militar ang lahat ng pangunahing institusyon ng pamahalaan, kabilang ang Senado at ang Korte Suprema. Ang nasabing pag-aalsa ay bunga ng lingguhang kilos protest ng Gen Z laban sa korupsyon, kakulangan sa serbisyo at pamamalakad ni Raulina na siya ring unang umupo sa pwesto matapos ang isang coup noong taong 2009. Mga kababayan, grabe itong nangyayari ngayon, no? So, lingguhang nangyayari sa kanila, lingguhang protesta din ang nangyayari bago napatalsik tong presidente, mga kababayan. So, ano opinion nyo dito, mga kababayan, na nangyayari sa buong mundo, no? Mga iba't ibang bansa na mga may pinapatalsik na presidente, mga prime minister. So, ano opinion nyo dito? Palagay nyo ba mangyayari din sa Pilipinas yung ganitong mga pangyayari, mga kababayan? O hindi? So, ano opinion nyo? Mag-comment kayo, mga kababayan, mag-like at mag-share sa ating video at pa-subscribe na din po. So, maraming salamat po sa inyong lahat.